Yung SONA naman po, kung... Nahilo ako dun. Kasi syempre, ang taong bayan, ine-expect din talaga si Senator Marcoleta sa SONA. And alam naman natin na gusto nyo silang maka-attend sa hearing or at least makaboto. So, do you think kung nandoon po si Senator Marcoleta, mas magiging maganda yung takbo ng hearing? Well, sa hearing ng impeachment. Sa hearing ng impeachment. I think, pero mahirap sabihin. Kaya nga, we're pushing ngayon na sana makapag-participate si Senator Marcoleta, si Senator Jinggoy, na makapag-participate. Eto, pilay na nga kami, wala rin si Senator Bato. So, hirap nga kami. Gustong-gusto nila magtrabaho. In fact, humihingi pa nga sila ng mga TV screen o at least laptop man lang na maaari nilang sundan at maibigay yung kanilang mga opinion. Ilang impeachment na po yung na-anuhan ninyo, na samahan ninyo? Eto, yung iba marami na eh. Sina Loren, sina Tito Soto, si Ping. Ayun, matagal na sila sa Senate. Ako, second round to ni VP Inday. Di ba nung July kami? Hindi naman natuloy yung trial, pero ito, it is the first round. Ano pong corona, hindi pa po kayo? Wala pa akong, si Bongbong ang nandun. Isa pa pong doon sa SONA yung pinapa-amendahan ng IPIRA law. Yes. Kayo po ba, suportado niyo po yun? Ngayong nagbigay na ng statement ang ilang power supplier na medyo hindi kaya, sabi. Sino magpapasan? Yun Oo, paano daw ba yun? Yung system loss. Kayo po, pabot po ba kayo sa amendahan ng IPIRA? Yung IPIRA law talagang kailangan baguhin na. Yun talaga, masyado nang antiquated siya, no? Nakakailang dekada na yun. Congressman pa ako, yun na yung IPIRA law. At saka nakikita namin sa Ilocos, effort kami sa Ilocos na magkaroon ng renewable, ng malinis na panggagalingan ng energy. So meron kaming solar, meron kaming wind energy. Ang problema, distribution. Andyan, produce, tinatapon na lang ang kuryente kasi hindi naman ma-distribute. Hindi naman namin ma-transport sa ibang lugar. Sayang yun kasi nakaimbudo lahat doon. So, dapat paltan yung EPIRA na pwedeng i-obliga na i-upgrade yung transmission and distribution lines, paghiwa-hiwalayin, i-review talaga yung EPIRA. At sabi nga nung iba, naging vampira law na yan eh. Sobrang tagal na. And then yung sa systems laws naman, alam naman natin na malaki dyan yung Meralco. At yun nga ang pinagdidiskitahan. Yung iba sabi, patay ang Meralco dyan kasi ang daming, ano bang tawag doon? Yung sa atin dito sa Manila, yun yung mga walang kamatayan jumper dito sa Maynila. Kaya patay ang Meralco. Ang sabi naman ng iba, papayag ang Meralco dahil pagkakataon na nila bumili ng mga electric co-op na malaki ang utang at hindi kaya bayaran. Kasi di ba lumaki yung lugar na sakop nila. Ewan ko, maraming kwento. Pero sa akin, ang systems loss crazy. Dahil, bakit ipapataw sa tao yan? Hindi nga nagamit. It's not used and furthermore, may VAT pa. Nga. Ano ba yun? Doble-doble. Pero ang sabi po kasi ng mga distribution ng electric, paano yan? Kung nawala yun, hindi naman namin kayang karguhin yun at magsasara na lang kami. Yun ang pananakot nila. Yes. Ang isang possibility yung sinasabi nila na katulad sa ibang bansa na i-subsidize ng gobyerno. Agree po ba kayo doon? Pinag-usapan namin yun sa Senate na discussion, pati computation nun. Hindi naman kalakihan eh. Kung tutuusin, hindi naman kalakihan. Yung ibang electric co-op na talagang kumikita, dapat at least bigay na nila. Yung iba naman na talagang medyo hirap, pwede naman maghati-hati sa gobyerno. So, I think there's a way to do it. Yun nga lang, yung Meralco talaga ang biggest issue dyan kung ano talaga ang pwedeng gawin. At isa pang kinakatakutan po ay yung dahil nga doon sa law of supply and demand, sa PAC Silica, posible pang lalo pang tumaas. Lalala pa yun. Kasi uubusin nila yung... hihigupin nila lahat ng kuryente. Pero kasi yung mga systems loss na yan, to a great extent, kasalanan rin ng ating mga electrico, bakit hindi sila gumawa ng pansamantala o kaya yung mga plano kung mag-bog down. So, maraming issues dyan na palagay ko, hindi naman dapat ipataw sa tao yan. So, they should find a way, kung gobyerno man yan, maghati-hati ba,
sa well-earning na mga electric co-op or kung sino ang maghati. Pero I don't think it's fair na babayaran ng tao yung hindi nila ginamit na kuryente plus yung tax doon, yung VAT doon. Tapos may issue pa sila sa solar. Parang Hindi ba gusto yung- nilang kunin. Pati yung ano, hindi ba yung 4-piece? Parang meron tayong extrang binabayaran dahil yung mga 4-piece Oo. beneficiaries. That's right. Isa pa yun. Plus. Ang daming plus. Kaya kinakailangan talaga alamin kung ano nangyayari. Pati sa gasolina, kung na-unbundle natin yung sa kuryente, yung mga fees at yung, di ba, panay ang increase ng gasolina, i-increase gasolina at diesel. Pero hindi naman natin alam kung anong dahilan ng pag-increase. Bakit sa ibang bansa, yung dagdag is only what? Is only like 20-30%. Halos di nga nila nararamdaman eh. Bakit tayo umabot yung diesel from 42 pesos naging 137? Dapat paliwanag naman yun. Bakit na lang biglang nagising na lang tayo, 137 na, tama ba yun? Tapos, tama pa nun, nung lumiyab yung gera, Marso, di ba? That was February 28, Marso. Kasagsagan pa naman ng pagtatanim at anihan. Naku, sabi ko, ano ba ito? Paano ba to? Eto na yung ani. Yung iba naman, sabi ko, ang gulo talaga eh. Wala nang krudo. Yung mangga sa amin, sa Ilocos, nalalaglag na lang yung mga mangga. Walang kumukuha. Wala naman daw silang pambayad ng krudo na i-truck sa Maynila. Sayang, nakakaiyak eh. Hindi kaya nasasakop na kayata ng sindikato, Senator Ray? O, isa pa yon. Anong klaseng sindikato? Yan sa pagtaas ng mga gasolina na Yung yan. mga impacto. Oh, ayan naman. Talaga naman, nagliparan naman yung impacto. Yun na nga dapat alamin eh, kung ano ba talagang nangyayari. Isa na lang kasi yung refinery natin dati, 3. Ewan ko ano nangyari. Pauro nga Pilipinas eh, Petron na lang ang may-ari ng iisang refinery natin. So, yan, talagang maasa lang tayo sa kanila. Pagkatapos yung iba na nag-i-import, ayan, magtataka ka rin eh, di ba? Kasi ang dami-daming maliliit na gasolinahan sa probinsya na never heard. Siguradong smuggled yun eh. Di ba? Magtataka ka talaga eh. Ang dami-dami na never heard, di ba? Yung mga pangalan nila na... Lalo dyan, ma'am, may sa may, anong tawag dito, sa may, sa taas nyo? Yung- Ng Ilocos? Hindi, yung Cordillera, Cagayan. Oh, yeah. Sa amin, Kasi ang dami. dami dun eh, maliliit. Tapos papunta rin sa Mindanao. Mga never heard din. Magtataka ka, tas ang mura sa Mindanao. Doon sabi ko, saan kaya galing to? Palagay ko katakot-takot na smuggling yan. Kaso, kung dumaan sa customs, hindi na smuggling yun. Official na yun. Ito, Senator Amy, may iba naman po. Matagal na ninyong isinusulong ang food security. Saan bahagi ng sektor ng agrikultura dapat maglaan ng mas malaking pondo ang pamahalaan? Well, ang maliwanag, unang-una, walang agricultural investment. Walang nag-i-invest sa bukid. So, for example, yung irigasyon natin, isang malaking racket na lang. Yung irigasyon, nung pinatayo yung Pantabangan, it was the biggest in Asia. Pero lumiit na lang siya ng lumiit, halos wala na siyang tubig. Pagkat yun nga, umuulan na lamang pagbagyo. Ayun, yung Magat, wasak-wasak na rin yung sa Isabela. Pagkatapos yung Angat, sila pa rin. Hindi na dagdagan yung sana sa Iloilo, yung Halaor, hindi pa nadadagdagan. So there's no investment in the countryside. Kasi nga, sino mag-i-invest na hindi nga kumikita? Yun ang problema. So the government should really invest. And then yun nga, yung mga post-harvest. Nakikita naman natin yung mga palay, di ba? Dinadaanan natin sa NLEX. Hindi naman maayos. So we lose 23% of all our harvest doon sa post-harvest. Ang ayos-ayos sa Vietnam, sa Thailand, ang gaganda ng kanilang mga mill, mga rice mill, ayos-ayos. So yun, madami tayong problema sa agriculture, walang investment. Ang pinakakawawa pang sektor, yung mga isda, yung mga mangingisda. Unang-una, yung coastal natin is 2.5 times poorer than any other sector. Punta ka sa anumang coastal, di ba? Talagang hirap.
And then sasabihin pa, ganito pa, climate change pa, mayat maya sasabihin, bawal magpalaot. Paano ka naman nun, wag mo nang kakain ng mga bagets at bawal Pinipigilan pa daw magpalaot. tayong mangisda dyan sa South China Sea. Tama. Yung mga, mandami, Vietnamese, Taiwanese, Chinese, name it, kompleto sila, nandyan sila. And even Jensen, na dating number 1, 2 na capital of the world, nako, nangungulelat na rin. Kawawa talaga. So, we really have to invest, tutukan talaga yung agriculture. At yun nga, hindi na maganda sabihin, pero from time to time, nakakadinig na ako ng farmer suicide, katulad ng India. Nung nakaraang taon, mga 6 ang nabalitaan ko. Nagpadala na lang kami ng tulong, pero masamang signos yun malas yun di ba? At talagang nakakalungkot. Pero sa tingin nyo, ma'am, balanse ba yung relasyon natin sa US at China? Ano ba to? Kailangan ba nating baguhin yan? Tayo yung host, di ba, ng ASEAN. So sana, pagkakataon sana yon, kasi naging outlier tayo, parang outside the Colombo tayo sa ASEAN. Kasi yung ASEAN talagang naninimbang na dapat hindi sila kakampi sa one side or the other side. Ang gusto talaga nila, in the middle lang sila. Siyempre, kapitbahay mo yung China. At the same time, gusto naman nila ng tulong ng US. So good shot sila all around. At nakukuha nila yung investment all around. Ultimo yung Laos, magugulat ka, meron na silang mga bullet train. Nakakaingit Oo, grabe. Tayo, wala pa. May racket. Magkaka-racket tayo, ma'am. Oo, malapit. Buti pa sila. Ayun na nga, so, marami sila nakukuha ng investment. At the same time, nakakakuha rin ng Malaysia and Indonesia, mga Google, Amazon, data center, nauna na sila sa atin. So, ang sa kanila, huwag tayong masyadong kakampi sa US kasi parang dinadala natin yung gera ng US at saka ng China sa ASEAN. Pati yung mga kapitbahay natin, nanganganib, natatakot sila. Ba't daw pinapalapit dito? May EDCA pa tayo. So nagagalit sila. Sana, pagkakataon itong ASEAN presidency, it should have been an opportunity to talk to our neighbors. Kasi, di ba, kapitbahay yan barangay Asia yan dapat kakampi mo. Pero nabanggit niyo po na itong problema pagdating sa foreign policy ng Pangulo. Do you think it's the President o yung mga taong amuyong niya sa paligid na kampi ng kampi sa Amerika at away ng away sa China? Sino kaya itong nagpapahamak sa atin? Hindi ko talaga maintindihan Talagang, kasi, unang-una, personal na lang, yun nangyari sa amin noong 1986, na tinangay kami ng mga Amerikano. Kidnap din yun na dinala kami sa Honolulu. Kung, ayan, yung matatanda, katulad natin. Baka naaalala pa ni 1986. Hindi maganda yung experience namin. Pag wala ka ng silbi, out ka na. Ganun talaga. We have interests, we don't have friends. Di ba yun? So, dapat, hindi naman sa magiging anti-American ka or pepersonalahin mo yung nangyari, kundi mag-iisip-isip ka, magduda ka lagi. Dapat pro-Pilipino ka lang kung maano makakabuti sa atin. So, makakabuti sa atin kung sana yung China tutulong sa agriculture, tutulong sa small nuclear reactors. Kasi sila expert na, pati yung mga Russian. Ba't hindi natin papasukin yung mga yan? Ang laking Saka bagay yung mga niyan. trabaho. Yung mga trabaho, ang katutak na trabaho, ang order ngayon, no investment sa Pinas kasi kaaway tayo. Ang hirap ng ganun hindi dapat ganun. Yun nga, mahirap gumitna. Definitely, it's always a balancing act. But nevertheless, we need to do that. But do you think this is the President or the other secretary na pumapasok sa eksena? Hindi ko alam mahirap naman sisihin. Siyempre, maraming sekretary dyan na medyo masyadong mapusok. Pero at the same time, at the end of the day, the architect of foreign policy is the president. So, baka pumapayag naman siya or baka hindi natin alam. Tinatakot tayo ng mga Amerikano, tinatakot rin ng China, hindi ko alam Pero ako talaga nagugulanta at sa palagay ko, hindi mabuti yon. Ba't naman tayo makikipaggera sa China? Kaya ba natin yan? Naku po, ano ba naman? Tutulungan daw tayo ng Amerika Ganon sure ka. Dugtungan ko lang tanong ni Manat Bay, hindi, bukod doon sa mga yon, hindi kaya yung iba na may personal na relationship sa Pangulo,
ang bumubulong-bulong? Di ko alam eh. Maraming may hinala. Yan nga. Yung ICC ba? Yung mga paksilika na yan, baka may kontrata na sila ngayon pa lang. Di ba? Hindi natin alam. Yung mga minero, kasi very interested sa minerals. Ay yung mga sa tubigan. Ay hindi ko alam eh. Kaya, kailangan talaga tignan natin na Pero maigi. may schedule na po ba kayo? Di ba kayo po ang mag-iimbestiga? Nag-file kayo sa ano? Oo, kasi minority na kami eh. Kaya dati, kung foreign policy, pwede naman ako Pero mag-imbestiga. nag-file po kayo, di ba? Na, Nag-file, pero alam mo naman, nakatambak dyan. Hindi naman pinapansin. Deadma, alam mo na. Alam mo Priority na, impeachment. hindi kami in. Bagong deputy minority Oo nga. leader po kayo. Ano po? Ano Oo. pong trabaho Binibiro niyo? ko nga si Alan, ano ba trabaho ko? Sabi ko, palagay ko, morning duty. Kasi parang si dating Pangulong Duterte rin si Alan eh. Junior yun eh. Talagang gabi yun. Talagang aswang din yun eh. Sa gabi nagigising. So sabi ko, morning duty na ako. Alam ko ang papel ko. Yung impacta, ano namang oras yung umaga yan, gabi? O isang buong araw? Walang tulugan yun eh, di ba? Parang vampira yun eh, di ba? Sa Darna, di ba? Ganun Hindi siya yun eh. natutulog, no? Oh, di ba? Walang tulugan yun, di ba? matulog mang baligtad. Nakasabit. Ganon, parang Nakasabit panike. Mami, tanong ako, kung kayo ang gagawa ng national budget, ano to? Bakit? Nako ha? Miss Universe. Parang Miss Universe. World Peace. Ano yung tatlo yung prioridad? Tatlong priority lang. Kung hari kayo Aking kung gagawin. priority. Well, pinaka-basic na priority, peace and order. Kasi yung bago nating defense strategy ngayon, dati puro NPA, kaliwa, ganyan, may Mindanao secession, puro domestic issues. Para magbago ito, kasi ngayon, external aggression, di ba? Natatakot tayo sa China, andyan din yung issue ng Taiwan at ang Amerika. So, dapat tutukan yun na at the same time, yung street crime natin na nabanggit na natin kanina at yung droga, nagkalat. So, syempre, pinaka-basic lagi, peace and order. Ikalawa, at hindi naman ito lalayo, kasi ito ang magbubunga mula sa tahimikan at seguridad, jobs. Wala tayong maayos na trabaho, na Tama. maayos. Alam nga naman lahat, food delivery na lang na mga college graduate. Madami Tama po ba yun? madami pong trabaho na bigyan yung administrasyon. Ang daming Ilan? troll ngayon. Oh, ang daming troll. Full-time troll. Troll Correct. farm, oo. Troll farm. Yan ang Ano? talagang namamayagpag. Tsaka, Senator, dumami Kanya-kanyang ang mga, troll farm. mga pusher. O, ayan, dumami ang pusher. Correct. Nako. Doon po sa criminality, doon muna tayo sa una. Anong edad ang gusto ninyo sakali doon sa ma-amendan sa juvenile law? Yes, alam niyo yung edad to a certain degree, kasi nakakasama ng loob talaga yung nangyari sa bayan pa ng nanay ko. Kasi sa Tacloban, kilala ko yung mga taga San Jose. Wasak yung lugar na yun nung panahon ng Yolanda. Bagong-bago pa lang yung senior high school at yung high school building. Nakakaiyak talaga eh. Anyways, para sa akin kasi, ang issue kasi dyan, it's not even the edad eh, the 14 or 15. Kasi hindi naman pwedeng babaan ng babaan na yung sabi, ang utak ng tao, di ba, nagde-develop hanggang lampas 20. Siyempre, we can lower it, that's one. But at the end of the day, ang talagang problema is yung rehab. Paano ba i-rehabilitate yung mga bata? Kasi alam naman natin, hinahalo na lang sila sa preso, doon sa matatanda, lalong lumalala. Yung mga may pag-asa pang bumait at tumino, ay nako, historically, nakita natin, pag release, nag-of age na yung bata, paglabas, criminal na rin. Balik na naman siya sa loob kasi doon ang kinagisnan niya doon siya lumaki. So I think at the end of the day, it's not just the juvenile law na ibababa natin, which we can do, at palalawakin natin para sakupin yung mga magulang at saka yung mga in charge, yung mga guardian. Kasi dapat responsibilidad rin nila eh. Ngayon hindi sila damay eh. Hindi naman pwede yon, dapat damay sila. But I think the pinaka-importante talaga, magre-reform ba yung mga batang yan pag kinulong? Yun ang tanong. So dapat kulungan pang bata. Yeah, yung talagang rehab na totoo. Hindi yung iban yung social media, iban yung mga Roblox, ganyan. Well, Kasi may ganun eh. Ang nangyari yung Roblox at saka yung Gorebox, di ba? Yung Gorebox yun. Actually, nagkaroon kami ng investigasyon dyan. Tapos binigyan pa nga namin ng taning ng 3 months
para meron silang safeguards. Dapat bantayan din yung mga yan eh. Kasi yung DICT, etc. Alam naman natin na may, anong tawag nila, mga groomers. Predators. Mga nagre-recruit ng terorista online. Nagtuturo sa mga bata. So, it's not just the game. It's also keeping an eye on all those evil, sinister people online. Dapat trabaho yan ng DICT, CIC, all of those guys. Dapat din pati TikTok bantayan eh. Oo. Dumadami scammer, Dumadami ang nagbebenta scammer. na ang Totoo pangit ka. naman, Oo. add to cart ng add to cart. Ang dami Pagdating iba, Oo, totoo. Ang dami Grabe. nagtitiktok. o pagkita mo, kaya nga, ang ganda, di ba? Sa pagtingin mo sa TikTok, tapos pagdating sa personal, kamukha ni Auntie Claire. Hindi po ba Kayo kayo, talaga, hindi po ba kayo dapat gumawa ng batas na Oo nga, ang tawag na ipagbawal ng ang mga anak ko filter? kasi ang hilig-hilig ko mag-online shopping. Araw-araw na lang may dumarating na bubudol. Nakakaasar. Less filter, no? Oo, ipagbawal ang filter kasi ang daming Delikado. naluloko eh. Kayo talaga. Kasi ano eh. Kasi meron mga sa vlog ang gaganda. Correct. Pero sa totoong buhay mukhang impacta. Di ba? May ganun eh. Oo. Oo, sa vlog. Oo, di ba? Sa Yung vlog. itsura niya, di ba? Kinis. Parang ang bata. Oo, ang Pagdating kinis. dun sa media, ang video. Oo. Grabe itsura. AI pa. Oo, kahit anong damit na no? Pangit, Naka-enhance kayo. Teka muna ako, medyo naguguluhan lang ako, Sen, ha? Oh, ano na? Sino ba talaga yung impacta? Kasi hindi ako makasunod. Kanina pa sila ng impacta ng impacta. Eh. Kayo talaga? Kalaban ni Darna. Kalaban ni Dana. Pero ano ba sino ba yung impacta na yan na taga palasyo? Nasa loob ba yan ng palasyo o madalas nasa Ewan, di ko labas? alam. Wala namang binanggit, no? Ba't nagagalit? Ayun nga. Entry ata yan eh. Aray ko. Ayan, bato-bato sa gate 3. Kayo Pero talaga. naman, effective ah. Kasi siya, ang kanyang trabaho, asarin si BP. Pero kayo isang bitaw lang, grabe, galit na galit Kayo siya. talaga. Kahit media, pinag-iinitan niya na. Ay, wala akong binanggit ha. Kayo ha. Hindi kayo may mali yun nga siya. din po ang tataka namin kasi naputol yung nyo yung sasabihin nyo sa pero inassume niya na siya yun. O Kaya- baka gusto rin niya talaga na siya yun. Kasi Kaya naman. KSP siya, ganon. Gusto niya Naputol lagi inamin siya. niya. Pwede naman si si Lisa eh. Pwede. Oh, ayan oo, naman. oo. Kayo talaga. inamin niya. Kaya kayo nakakasuhan, mga walang hiya kayo. Kaya ka. Nililinaw namin kasi ako talaga nalilito dun sa dalawa. Eh. Kasi talaga. Sino ba talaga? Si Lorna o si Fe? Baka may ICC, meron pang PICC, may lumalabas Oh, may padami ng PICC padami. pa. Ano ba kayo? Highly Nandito na rin lang. conjugated. Naputol kasi. Yung parang kinate. Ano po ba yung kasunod nun? Ewan. Dito, kung hindi sasabihin ni Sen, may video kami. Sinabi niya doon, mamaya ilalabas. Wala akong sinasabi ha. Kayo talaga. Pagkatapos, alam niyo, gusto niyo malaman? Panoorin niyo yung vlog ko bukas. Ayan. Go, Banat. Mas Go, mauna ka go, mamaya. Banat. Malalaman niyo kung sino ano. Pero yung yung kapatid, yung impacta na yung pong kapatid ninyo, hanggang ngayon wala pa silang napipili na tatakbo or kanilang i-endorse sa 2028. Iba-iba yung mga pangalan naririnig ko eh. Paiba-iba eh. May nakita nga ako eh. Oh, sino naman? Yung pong inyong hipag parang pinupush din nila Oo, pinupush din nila. maging Tapos, tumakbo. ang dami. Tapos yung mga cabinet member. Paano po kung nakipag-ayos sila sa inyo before 2028 at humingi ng tulong na I doubt. Naku, hindi naman makikipag-ayos. Naku, kayang-kaya na nila yan. Ang lakas nila eh. Tapos hindi- yung mga hindi nyo cabinet tutulungan, member. Pero, eto nga, ang dami na nangyari, ang dami ng paninira, ang dami ng kaso. Pero pag tinignan mo naman yung survey, ang tibay-tibay pa rin ng oposisyon. Kaya malaki ang problema nila talaga kung sino-sino fino-float nilang pangalan na puros nagsasabi na I am ready to be president. ba't yung mga nagsasabing I am dead ready? man naman yung tao. Parang wala Eh, naman. Nagsasabi. Maaawa ka eh. Kawawa naman eh. Mamaya ang matutuloy dyan yung impacta. Nako. Hindi, pero speaking of the survey, kita naman natin Tingnan mo na naman yung survey, di ba? negative talaga ang inyong kapatid. Kaya nga lungkot Pagdating eh. sa trust rating, lahat Tapos negative. lahat ng kakampi. Nakita mo naman, pati yung matitibay na senador, biglang bagsak na. Pero kayo po, anong gusto ninyong maalala ng mga Pilipino sa inyo? Bilang isang Marcos na at the same time kritiko ng inyong kapatid, anong gusto ninyong maalala sa inyo ng mga kababayan natin? Siguro, ako, ano ba?
Wala. Gusto ko na ibalik lang yung dangal at dignidad ng pagiging Pilipino. Proud to be Filipino, parang ganun. Yung pride natin bilang isang bansa. Ayoko yung na uupakan tayo ng China. Ayoko rin yung sunod-sunuran sa US. Ayokong kinakawawa yung OFW. Ayoko na walang kinabukasan ng mga bata. Gusto ko talaga Pilipinismo na talagang yun lang, para sa Pilipino lang. Huwag na tayo mag-isip ng iba. Meron pong isang senador, family name na senador, mga Tulfo. Yung isang kapatid nila, lagi niya sinasabi na, hindi ako Tulfo, pero Tulfo siya. Lagi niya sinasabi yun, dahil nga ewan ko kung kinahihiya ba niya yung kapatid niya. Kayo po, masasabi niyo ba na hindi ako Marcos? Hindi ko sasabihin yon kasi pinagmamalaki ko naman ang legasiya ng aking ama. Kahit paano, kahit gusto mo siya o hindi, maliwanag naman na may vision siya, maliwanag yung kanyang vision, yung pangarap niya para sa Pilipinas. So, dapat hanggang ngayon, palagay ko, many elements of that vision are still viable and are still relevant. At higit sa lahat, dapat maibalik yung ating pride, yung ating pagmamalaki, ang pagkatao nating Pilipino. Di ba po, eto ngayon, napapag-isip-isip niyo po ba na Kasi parang kawawang-kawawa na tayo, kulelat na tayo sa mundo. Ayoko ng ganito. Dapat yung sinasabi, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino. Nawala na yun, hindi na taas noo eh. Parang kawawa na tayo, awang-awa na ako sa sarili ko. Pero kayo po, meron po ba kayo naisip na babalik ko someday ang magandang pangalan ng aking pamilya? Well, right now talagang nakakalugmok itong mga nangyayari. Pinag-uusapan ko na lang sa mga anak ko. Kasi 3 lalaki yung anak ko eh. Yung isa nasa politika, di ba, na governor. Wala, sinasabi ko, you just work hard and do your very best. Kahit ano pang sinasabi at naiipit tayo ng todo-todo, talagang alam naman ninyo yung tama, pinalaki naman kayo ng maayos. You have to work for the people. Meron tayong platform, we're so lucky. Hindi lahat ang binibigyan ng ganitong pagkakataon na mag-public service. Kaya alalahanin, to those to whom much is given, much is also expected. So, malaking responsibilidad namin bilang Marcos. Wag na lang yung ibang Marcos na wala akong magawa, kundi yung kami ng mga anak ko. Kailangan ipagmalaki pa rin natin na Pilipino tayo. At wag natin sayangin itong platform natin. Kasi may pangalan tayo, may nakikinig pa rin, may probinsya tayo. Senator, kung hindi ma-impeach si VP Sara, mananalo siya sa 2028 or tatakbo siya sa 2028. Iko-consider mo ba or kino-consider mo ba yung sarili mo kung sakaling hingin ni VP Sara na maging Vice President Ako, ang ka? labo na niyan, di ba? Ang labo na. Madami naman sa survey, di ba? Sina Bongo, Kasi wala pa eh. Wala sina pa. So Bongo, far, wala sina pa eh. Robin, oo. At ang taong bayan din, nag-ano ngayon, Naku. nagtatanong or nag-iisip Ako, hirap sino na ba? hirap nga. Traumatized ako nung election last year. Di ko akalain magiging ganun kahirap. Pero lahat ng tao nagsabi sa akin, di ka mananalo kasi bagsak na bagsak ang Marcos ngayon. Totoo naman. Hirap talaga ako noon. So, I think that's a very, very difficult proposition. At kailangan talaga, hindi na... Total, meron pa akong 5 taon eh. Yeah, I have 5 years to go. At ako, alam naman nila yun eh. Tutulong naman ako, tutulong kahit papano. Sundan ko yung tanong ni Boss Dada na mananalo si BP Sara. Ang dami kasing imponderable eh. And ito po yung tanong ko, pag nanalo si BP Sara, malamang-lamang po, hahabulin niya ang inyong kapatid sa mga kaso. Kasi sabi, habulin eh. No? Hindi natin alam. Hindi kung sakaling mangyayari yun, kayo ba isasama ang loob or tutulong kayo sa ganitong klaseng... Well, ang investigasyon. naalala ko na sinabi niya na kailangan, di ba dito rin yun, sa show na to, sinabi niya na talagang may kailangan managot. At talagang yun ang gagampanan ng kanyang vice president na habulin yung mananagot.
So, tama naman yun. Dapat talaga may managot sa lahat ng mga pangyayari. Trilyon-trilyon ang nawawala. Hindi naman pwedeng malayang-malaya ang mga buhaya. In behalf of the Banateros, ma'am, nagpapasalamat kami sa inyo dahil alam niyo marami po kami iniimbitahan. Mga kakampi, mga pareho natin ng pero tatatakot pag sa Banateros kasi parang... Kaya nakatakot naman talaga kayo. Pero kayo, ma'am, believe kami kasi May natakot sa inyo. Ang tahimik dahil alam namin, nyo na kami ay hindi bumoto sa inyo at hindi kami nangampanya sa inyo pero humarap kayo dito. Kaya palakpakan natin si Senator Amy. At saka dagdagan ko, mga nagiging bisita natin last week, napakapogi. Ngayon, napakaganda. Naku, Coach Oli yan eh. Dito, swerte nga eh. At hindi impacta. Seatmate ko yun, nakakatawa nga yun eh. Tinatanong ko siya, kumusta naman yung Banatero? Sabi niya, masaya. Di ka na magsasalita, ang dami nilang sinasabi eh. Ang dami lang alam eh. Sabi ko, ganun, okay, di mabuti. Salamat, ma'am, dahil nandito kayo at sana nga ay patuloy nyo lang yung ginagawa ninyo dahil tulad nga na sinabi ko po sa inyong programa na kami pong mga Pilipino ay nabibilib sa patuloy ninyong ginagawa. Hindi lang po sa inyo, sa the rest of the minority, na alam naman natin na pag bumanat, ang kapalit niyan, kulungan, katulad ni Marcoleta. Pero nananatili pa rin kayo na pumapanig sa taong bayan. Nako, maraming salamat at sa pagkakataon. At sana pagdasal ninyo kami, nakaka-nervous. Lahat kami kinakasuhan. Ganun pa man, kinakailangan lumabas yung katotohanan. Kasi hindi pwedeng magmamaang-maangan tayong lahat at sunod-sunuran. Ayun. Mensahe po sa ating mga nanonood ngayon na mga Makinig Banatero sa sa buong mundo. Banatero. Ayan, nagsasabi ng totoo. Hindi fake news katulad ng iba. Katulad ni ICC. hindi talaga nakatiis, ano? Ayan, at dito nagtatapos ang episode ngayong araw ng Vox Populi, ang programang daluyan ng tunay na boses ng bayan. Abangan ang susunod na episode dito lang sa SMNI Vox Populi, ang boses ng bayan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at